Ang Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards ay nagsisimula ng gumawa ng pangalan sa NBA kahit na siya ay 23-year-old pa lamang, ngunit kamakailan ay naka-offend siya ng ilang tao dahil sa kanyang kontrobersyal na komento tungkol sa mga mas naunang henerasyon ng basketball. Sa isang kamakailang panayam sa Wall Street Journal, tinanong si Edwards kung paano ikinumpara ang kanyang henerasyon sa mga nauna sa kanya, at sinabi niya na ang tanging player na mayroong skill noong araw ay si Michael Jordan. "Hindi ko napanood noong araw kaya hindi ako makakapagsalita tungkol dito," sabi ni Edwards. "Sinasabi nila na mas mahirap noon kaysa ngayon, pero sa tingin ko walang sino man ang may talent noon. Si Jordan lang talaga ang may skill, alam mo na? Kaya nga nung nakita nila si Kobe Bryant, ang reaksyon nila ay, 'Oh my God,' pero ngayon lahat ay may skills." Tulad ng inaasahan, hindi naging maganda ang pagtanggap ng lahat sa komentong ito. Isa sa mga most notable na reaksyon ay mula kay Isaiah Thomas, isang 12-time All-Star at Basketball Hall of Famer na isa sa mga pangunahing karibal ni Jordan noong dekada 80 at early 90s. "Ang propaganda ay gumagana, kaya mag-ingat sa mga pinipili mong paniwalaan," sabi ni Thomas. Sa kanyang docu-series na The Last Dance, sinabi ni Jordan na kahit gaano man siya kinamumuhian, nirerespeto pa rin niya ang talento ni Thomas at inilarawan siya bilang best point guard of all time kasunod ni Magic Johnson. Naroon si Thomas during sa Hall of Fame acceptance speech ni Jordan noong 2009 at pinasalamatan siya ni Jordan kasama ang iba pang mga karibal sa pagbibigay sa kanya ng dagdag na motibasyon para magtagumpay. Sa kabila ng pagpuna sa mga naunang player bukod kay Jordan, ang komento ni Edwards ay tila hindi na nakakagulat dahil palagi naman niyang ipinapakita ang kanyang paghanga sa 6-time na NBA champion. Maraming kinumpara siya kay Jordan noong nakaraang season, ngunit sa tingin niya ay sobra na ito at ayaw na niyang marinig pa ang mga ganitong paghahambing. "Gusto kong tumigil na ito," sinabi niya sa Fox Sports nang tinatalakay ang mga paghahambing. "Siya ang greatest of all time. Hindi ako dapat ikumpara sa kanya." Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of greatest of all time, mula pa sa simula, may plano na si LeBron James na malampasan si Michael Jordan bilang pinakamagaling na player sa kasaysayan. Dahil sa isang kamakailang episode ng Gil's Arena, ibinahagi ng former NBA player na si Rashad McCants ang isang kwento mula sa kanyang source tungkol kay LeBron na ibinabahagi ang kanyang mga layunin sa karera sa harap ng mga kapwa players. "May isang high table source na nagsabi sa akin na nagkaroon sila ng pag-uusap pagkatapos ng 2005 season," sabi ni McCants. "Naglalaro ng bure si Bron, isang grupo ng mga tao sa mesa, at biglang sinabi ni Bron, 'Man, sinusubukan kong mawala ang isa pang number 23. Ang taong nagsabi sa akin ay napatingin sa paligid, tiningnan ang iba sa mesa at sinabi, 'Good luck, young fella.'" Paglabas mula sa high school, si LeBron James ay isang kilalang prospect sa buong mundo. Pagkatapos mag-average ng 25.2 puntos bawat laro para sa St. Vincent St. Mary School, siya ay lumabas sa pambansang radar bilang isang potensyal na hinaharap na NBA MVP. Habang palagi niyang ipinapakita ang respeto at paghanga sa mga legend na nauna sa kanya, lumalabas na si LeBron ay naglalayon na maging greatest of all time mula pa noong unang araw at may mga palatandaan na dito. Si LeBron sa katunayan ang pumili ng number 23 sa NBA na siyang numero na suot ni Jordan sa buong karera niya sa NBA. Tinanggap din niya ang kanyang lumang palayaw na The Chosen One na malinaw na patungkol sa kanyang potensyal na maging GOAT. Bilang isang rookie, walang nakakaalam kung gaano kahusay si James o kung paano ihahambing ang kanyang karera kay Jordan. Ngunit tila alam na ni LeBron na mapapabilang siya sa usapan tungkol sa GOAT bago pa man matapos ang kanyang karera. At bagamat ilang taon pa bago nagampanan ni LeBron ang mga inaasahan, marami ang magsasabi na nalampasan na niya si Jordan bilang pinakamahusay na player sa history. Sa kasalukuyan, sa edad na 39-year-old, walang sino man bukod kay Jordan na may mas malakas na kaso kaysa kay James bilang NBA's GOAT. Sa 21 year ng kahusayan, nagtayo si James ng isang kamanghamanghang resume na may 4 championship, 4 MVP, 20 All-Star appearances at 20 All-NBA selections. Siya ang nangungunang scorer sa kasaysayan ng NBA na may average na 27.1 points, 7.5 rebounds at 7.4 assists bawat laro sa 50.6% shooting. Kung ihahambing, nagretiro si Michael Jordan bilang 6-time champion at 5-time MVP na may average na 30.1 points, 6.2 rebounds at 5.3 assists bawat laro sa 49.7% shooting.
Walang kahinaan si Jordan sa court at pinangunahan ang 90s bilang mukha at leader ng Chicago Bulls. Sa loob ng mga dekada, walang na-challenge kay Jordan bilang NBA's GOAT. Ngunit nagsimulang magbago ang kwento mula nang manalo si LeBron ng kanyang pinakahuling kampyonato. Pagkatapos ng 20 years of excellence, si LeBron ang pinakamalapit sa sinuman na nalampasan ang pamana ni Jordan at patuloy pa rin niyang sinusulat ang kanyang kwento hanggang ngayon. Kung tatanungin siya ngayon, sasabihin ni LeBron na siya ang pinakamagaling na basketball player sa kasaysayan, mas magaling kaysa kina Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant at Bill Russell. At kahit na controversial ang paksang ito, karamihan ng mga tao at maging si LeBron mismo ay sang-ayon na malakas ang kaso ng King kaysa sa karamihan, ayon kay McCant. Sa edad na 39-year-old, natupad ni LeBron James ang kanyang pangakong hamunin ang paghahari ni Jordan at nalampasan na niya ang lahat ng inaasahan. Ngayong na-draft na ng Lakers ang kanyang anak si LeBron ay nakatakdang gumawa ng mas maraming kasaysayan sa susunod na season at walang duda na lalo pang lalakas ang kanyang kaso bilang GOAT sa bawat larong kanyang lalaruin. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Nalagpasan na kaya ni LeBron si Jordan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, bago magsimula ang nakaraang season, napag-sign ng Golden State Warriors ang 6'8" forward o center na si Usman Garuba sa isang two-way contract. Kahit na may open na roster spot ang Golden State sa halos buong season, sa huli ay ginawa nilang standard contract ang kontrata ni Garuba bago matapos ang season. Bagamat ginugol ni Garuba ang karamihan ng nakaraang season sa G League kasama ang Santa Cruz Warriors, nakapaglaro siya ng 6 na NBA games para sa Golden State. Sa kanyang 6 na laro sa NBA, nakapagtala si Garuba ng 3 puntos, 7 rebounds at 3 blocks sa kabuuang 18 minutes na paglalaro. Ang huling appearance ni Garuba sa NBA ay nangyari sa huling laro ng Golden State para sa season 2023-24 laban sa Utah Jazz. Matapos tapusin ang nakaraang season kasama ang Golden State, naging NBA free agent si Garuba ngunit wala pang team ang kinuha siya ngayong off-season. Sa edad na 22, nagdesisyon si Garuba na dalhin ang kanyang talento pabalik sa Spain. Si Garuba ang pangalawang free agent ng Warriors na pumirma sa labas ng NBA ngayong off-season, kasunod ni Jerome Robinson na pumirma sa St. Quentin Basketball ng French LNB Pro A noong mas maaga sa summer na ito. Bagay na ang balitang ito ay isang palatandaan lamang na maingat ang Warriors sa pagkuha ng mga players na gagamitin sa paligid ni Curry sa pagbubukas ng 2024-25 season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.